Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, The Square Gen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like kang updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayon mga Kalingap, nakita nga po natin dun sa intro na ating napanood kanina lang mga Kalingap, na sa wakas po sa mga nagtatanong po kung nakalabas na po ba si Carla ng hospital. Ayan po mga Kalingap, maliwanag po na okay na po si Carla, wala na pong dapat ipag-alala mga Kalingap at nakalabas na nga po siya ng hospital. At kagabi nga po mga Kalingap sa basketball exhibition game po ng Team Kalingap, kalaban ng ilang mga barangay official sa isang bayan po dito sa Camarines Norte, ay sumama po o pumunta po mga Kalingap si Carla Topular with kanyang agum na si Jomar Jacob mga Kalingap, at sabay nga nilang pinanood ang napakagandang laro exhibition game po nila Kalingap Rob at ng ating mga kaibigan sa K-Boys. At ngayon mga Kalingap, pag-usapan naman po natin ano ba ang mga dapat tandaan at gawin ng isang pasyenteng kakalabas lang ng hospital dahil sa UTI. So yun po yung nakaraang findings po kasi kay Carla. So ito po, makakatulong po ito kay Carla, sana mapanood niya. So makakatulong itong vlog na ito para sundin at yung mga dapat tandaan at gawin mga Kalingap. At syempre sa mga kababayan din nating viewers na maaaring dumadaan din sa isang pagsubok na merong karamdaman o minaramdaman na ganitong klaseng uri ng sakit or under UTI nga o kung may UTI, ay makatulong po ito mga Kalingap sa inyo. Kaya sana po panoorin po ninyo, tapos niyo po itong buong video na ito mga Kalingap, at mamaya po ay meron po tayong update sa mga nag-aabang po ng part 94 ng Tambalang Jomcar. So ano pang hinihintay po natin mga Kalingap? Tara pag-usapan po natin. 5, 4, 3, 2... So ito na nga mga Kalingap, sabi dito, ano ang mga dapat tandaan at gawin ng pasyenteng kakalabas lang ng hospital dahil sa UTI? Sabi po dito, kung ang isang pasyente ay kakalabas lang ng hospital dahil sa urinary tract infection, mahalagang sundin ang ilang mga tagubilin upang matiyak ang tuloy-tuloy na paggaling at maiwasan ang pagbalik ng impeksyon. Sabi narito ang mga dapat tandaan at gawin. Una, ituloy ang pag-inom ng gamot. Tulad ng antibiotics, kung meron mang binigay na pain reliever, pero kung ano man mga Kalingap na inireset ang gamot ng doktor, ay dapat pong inumin at sundin po yung proper po na pag-inom ng gamot. Sabi dito, huwag tumigil sa gamot kung hindi pa tapos ang reseta, kahit nawawala na ang sintomas. Ito madalas po ito mga Kalingap, lalo sa mga antibiotics na madalas 7 days yung inaano ng doktor, pero may ilang mga tao na kapag wala na po yung mga sintomas o wala nang nararamdamang sakit, minsan ilang araw pa lang hindi na tinutuloy po yung pag-inom ng gamot ng antibiotics. So mali po pala yun mga Kalingap. Dapat po kung 7 days yung binigay ng doktor, dapat sundin po natin, tapusin natin yung buong 7 days na pag-inom po ng gamot. Pangalawa po, uminom ng sapat na tubig. Inumin ang tubig ng 8 hanggang 10 baso bawat araw o ayon sa payo ng doktor. Tumutulong itong linisin ang ihi at alisin ang mga bakterya sa urinary tract. At marami ring mga comments na nabasa ko mga Kalingap galing sa mga viewers po natin. Malaking bagay din daw po yung nagagawang tulong na pag-inom ng sabaw ng buko araw-araw. So, yung makakatulong po yun sa may mga UTI po. Pangatlo, iwasan ang mga irritants. Limitahan ang pag-inom ng caffeine, alak o maasim at maanghang na pagkain. So, in general naman po ito mga Kalingap, pero kung ano po kung si Carla po ang pag-uusapan mga Kalingap, maaaring bawasan siguro ni Carla yung pag-inom ng mga kape o yung maanghang na pagkain o maasim na pagkain mga Kalingap. Lalo na mga Kalingap yung mga artificial flavored na inumin, mga juice na artificial flavor lang. So iwasan na muna. Mas maganda siguro mga fresh juice na lang o kaya mas maganda sabaw ng buko para makatulong. Iwasan ang matamis o sobrang maalat na pagkain habang nagpapagaling. Sabi po dito pang-apat, tamang hygiene. Dito naman mga Kalingap so alam naman natin si Carla po ay maalaga sa katawan. So ito po, in general po ito mga Kalingap, itong application na itong tamang hygiene. In general po, sa lahat po ito mga Kalingap, na maaaring magpaalala po sa atin lahat
na palaging maging malinis po sa pangangatawan. Laging maghugas ng kamay bago at pagkatapos gumamit ng CR. So ito po mga kalingap para po to sa lahat, and mas maganda araw-araw, syempre naliligo para malinis din po sa katawan natin. So ayun po, pang-5, ihiin agad kung kailangan. Huwag tiisin ang pag-ihi. Ito ay nakakapagpalala ng infection. So ito po yung mga pagtitiis mga kalingap. Yung iba kasi mga kalingap, di ba, kapag nakaramdam na ng ihiin, minsan parang tinitiis pa, pinipigilan po, lalong-lalo na pag bumabiyahe, kung walang mahanap na CR or pwedeng pagsiaran or lugar na pwedeng comfort room, ay minsan nagtitiis po tayo ng ihi. So sabi dito, iwasan daw po yung pagtitiis ng ihi kasi maaaring makapagpalala ng infection. Pang-6, i-monitor ang mga sintomas. Obserbahan kung bumabalik ang mga sintomas gaya ng masakit o mahapding pag-ihi, madalas na pag-ihi, lagnat, pananakit ng puson, tagiliran, o minsan may dugo pa daw sa ihi. Sabi po dito, agad bumalik sa doktor kung bumalik ang mga ito o lumala. So, pang-7, sundan ang follow-up check-up. Pumunta sa follow-up na check-up kung nireseta ng doktor upang masigurong gumaling na ang infeksyon. So, yun lang po mga kalingap yung ating mga paalala na mga dapat gawin at tandaan kapag ang isang pasyente po ay galing sa ospital o kalalabas lamang ng ospital dahil sa UTI. So, sana po mga kalingap ito ay makatulong sa ibang mga viewers natin na meron din ganitong klaseng naramdaman o nanggaling sa ganitong klaseng karamdaman. And syempre, ito mga kalingap ay sana mapanood din ni Carla para magpaalala sa kanya ng mga dapat niyang tandaan at gawin after ng paglabas sa hospital. Pero thank God mga kalingap, praise God pa rin po dahil sa wakas po ay okay na po si Carla. Wala na po siya sa hospital, which is good news po mga kalingap. So ang aabangan na lang po natin talaga ay yung pag-upload ni Kalingap Rob ng part 94 ng Tambalang Jomcar. At sa mga nag-aabang nga po ng part 94 ay sabi po nila, mauuna daw po yatang i-upload muna ang episode ng Mikris bago yung episode ng Jomcar. So kahit anong mauna, suportahan po natin mga kalingap. Maaring mauna yung Jomcar, maaring mauna rin yung upload sa Mikris. Pero sabi ko nga, kahit ano po yung mauna mga kalingap na upload ni Kalingap Rob, ay palagi po natin suportahan. Magkaisa po tayong lahat mga kalingap. May iba-iba man tayong sinusuportahan, may iba-iba man tayong mga favorite na love team, beneficiary. Pero dahil nasa iisang kalingap tayo, one kalingap, one family, suportahan po natin ang lahat mga kalingap. So, yun lamang po mga kalingap. Sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating update at upload ngayong umagang ito mga kalingap. Siyempre po mga kalingap, huwag niyo pong kalimutang suportahan ang Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Rob. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming pong salamat mga kalingap. God bless. Jesus loves you. Bye-bye.